So hi guys, ito pala yung bus na sasakyan namin papuntang Riga to St. Petersburg. So nandito kami ngayon sa bus terminal ng Riga. So maganda yung terminal nila dito, no? May katabing river. Nice. So ito, pasakay na tayo na check yung documents natin bago tayo pa akyatin sa taas. So nung umandar na yung buses, kumain na kami. Yung ibang tao din is kumain na sila. Mga around 6 or 7 p.m. yata ito. So, dinner namin ito, no? And matagal pa yung biyahe namin. Malayo-layo pa. So, ito guys, sa border. Mabilis lang naman. Sa Estonian border is mabilis lang, mga 1 oras at kalahati lang. Lahat ng pasahero na mabilis yung process. Pagdating sa Russian na border, yun, medyo matatagalan talaga, no? Kasi pagka first time mong dumaan sa border is mag-undergo ka ng interview. But since kami is palagi naman kaming dumadaan, hindi man like palagi talaga, like siguro once a month dumadaan kami doon sa border na yun. So na-interview na din ako, no, before nung first time ko talagang dumaan, na-interview na ako. So hindi na tayo dadaan sa interview. But since marami kaming kasama sa bus na first time pumunta, so yun, matitengga talaga, no, matatagalan talaga kami. Ito yung problema kapag nag-bus ka, kasi kailangan hintayin lahat ng pasahero na matapos. So yun, 4 hours kami sa border, no, sa Russian border. But then better na yun guys, kasi kami yung unang bus na dumaan sa border. So kung nagkasabay-sabay yung mga ibang bus guys, so yun yung mahirap kasi madaming tao. So lahat hihintayin yun, lahat ng bus. So masyadong hectic kapag marami kayong kasabay na bus na dumating doon. So kami yung parang pinaka-unang dumaan sa border. The rest, meron pang mga dadating na bus and most of the bus is puno talaga. Kaya ito, sumandar na kami agad-agad, no, after naming nakompleto. And merong isang stop, no, Pskov. Yun, mga 60 kilometers yata or 70 from the border. Isang stop lang, and then from Riga to Pskov and then to St. Petersburg, isang stop lang. Isang tao lang naman yung bumaba. Isa ba yun or dalawa? And then the rest is sa St. Petersburg pababa. First time naming bumiyahe guys, no, via bus. I mean, yung bus talaga na lulusot sa border. Hindi yung mag-stop sa border tapos maglalakad ka tapos sakay ka ulit. First time namin ito na sumakay ng bus na didiretso papuntang Russia. And so far, maganda naman yung sumakay ng bus. Hindi masyadong stressful, no, kasi ang stressful lang na part is maghihintay ka sa ibang pasahero. And yung bus yung pinakamagandang way para pumunta sa St. Petersburg, no, kasi galing kaming Latvia guys, so parang diretsyo na lang yung daan papunta doon sa border. And meron kaming bit-bit na mga bike, so yun, struggle pag hindi nag-bus. Akala ko 20 minutes na lang guys, ang layo pa pala namin, no, nasa Kachina pa yata kami nun. And so, pagdating sa city, sa sentro, is traffic. Kaya yun, medyo matagal din dahil sa traffic. Tagal din namin dumating. And yung asawa ko is ang sarap ng tulog dito sa may kabilang side. Humiga siya tapos tinungtong yung paa niya dito sa may tabing seat ko. Doon pala sa Russian na border is hindi ako nahirapan, no, kasi yung passport control officer is nagsasalita siya ng English. Na-amaze talaga ako, no, kasi very rare ba na magsalita sila ng English. I know marunong man sila pero hindi lang talaga sila nagsasalita, no? I mean, yung mga marunong lang is yung mga nakapag-aral talaga, no, pero yung iba is hirap talaga sila mag-English. Kaya yun, pag nag-i-English yung mga officer is na-amaze ako ba, kasi
hindi na ako mag-struggle guys. Yung hirap pa naman ng Russian language. Mahirap siyang maintindihan kasi hindi pa malalim yung ano ko no, yung mga kaalaman ko. Hindi kasi ako masyadong nag-i-study guys. Kaya ayun. Pero ngayon is kailangan ko talagang mag-study no. Kailangan kong pag-aralan both Russian at saka Finnish. Though I'm doing it both at the same time. Alam nyo guys, yung Russian, madali lang magbasa. Para sa akin, sobrang dali lang magbasa ng Russian. Madali kong na-memorize yung alphabet. But yung mahirap na part is i-pronounce. Mahirap i-pronounce, ewan ko ba. Yung pronunciation nila is, ano ba, basta mahirap. So, madali ko lang na-memorize yung alphabet nila guys. Nung papunta ako sa Russia, yung biyahe namin, flight namin from Philippines to Dubai. Yun, during that time is na-memorize ko yung alphabet no. Alam ko na kung paano siya basahin. But, I mean pero pag yung mga nakasulat sa, yung mga words guys, alam ko siya, paano siya basahin. But, merong certain letters na, for example, yung letter O, minsan binabasa nila ng letter A. Merong mga rules na ganun. So, yun yung parang mahirap na part. So, dalawa sa mga pinakamahirap na language, guys, no? Kailangan kong matutunan. Finnish at saka Russian. Especially yung Russian kasi hindi sila nagsasalita ng English, guys. So, to be able to live or to stay doon sa Russia is kailangan makaintindi ako at saka makapagsalita ng Russian no, kahit basic lang. And ang Russian na language guys is very gamit na gamit kasi for example sa Estonia, sa Latvia, nagsasalita sila ng Russian doon guys. Mostly sa mga people, lalo na yung mga elderly, Russian, marunong sila mag-Russian. And sa Kazakhstan, sa Uzbekistan, and marami pang ibang bansa guys na mga under ng Soviet Union dati, nagsasalita sila ng Russian. So yun. So sa inyo guys, sino yung mga nakatira dito sa Russia? Anong secret nyo para matuto ng Russian na in a very efficient way? Share nyo naman. Anyway, nasa St. Petersburg na kami dito no, sa Moskovsky yata. And then so far maganda naman yung biyahe no. Actually guys, ito yung parang pinakamura at saka ito yung meron pang mga vacant na passenger seat no. Kasi yung iba is yung ibang mga sikat na bus company is fully booked sila no, and very pricey sila, like double price ang presyo. Like from Riga to St. Petersburg, itong bus na sinakyan namin is 50 or 50 euro. Yan sa ibang bus company is medyo pricey sila no. Ang kaibahan lang is itong bus na ito is wala silang yung free coffee good. Meron yung ibang bus kasi yung Lux Express tsaka Ecolines, meron silang coffee machine and free yun no? Only coffee ka doon. Ito is wala, but okay lang naman kasi ito rin yung pinakaunang bus na dadaan sa border. So yun yung pinaka nice na part doon. Ewan ko ba guys, but pag nandito ako sa Russia is parang mako-compare ko na nasa Pilipinas ako. Siguro dahil sa population. Pag nasa Finland kasi ako parang matamlay kasi konti lang yung tao, but dito sa Russia is parang ang daming tao, kaya yun parang feeling ko masigla. Parang nasa Pilipinas lang ako kasi madaming tao. So yun, nandito na tayo sa may bus terminal sa St. Petersburg. So, umalis kami ng Latvia na 18:40 something, so 6 p.m. something. And then, dumating kami sa St. Petersburg ng 10:30. So, kayo na mag-compute ilang oras yun lahat. But, advance ng isang oras ang Russia kesa sa Latvia. So, may
time difference. May time difference during winter. Yes. Pag summer, walang time difference. The same lang. So, yun na yun.